So yun po, ako po si Clarina. And glory to God, nandito po ako sa inyong harapan para itaas ang Panginoon sa buhay ko. So yun po. Ita-testimony ko lang po yung nangyari sa buhay ko for the past few years na hindi po ako naglilingkod sa Panginoon. Since 2019 po, tumigil po ako sa pag-church. Part ko po, sobrang hirap. Since bata pa po ako is naglilingkod na ako sa Panginoon. Yung buong family namin nagsaserve talaga kay Lord. And then after that incident po, noong 2019, bigla na lang pong nawala. As in yung routine ko po na trabaho, bahay, church, trabaho, bahay, church, naging trabaho, bahay na lang. Tapos, dumating po sa part na nasisira na po yung sleeping routine ko. Nagkaroon po ako ng insomnia nung college ako. Akala ko po sobrang lang siya, mild na problema lang, magtitake lang ng gamot, so makakatulog na. And then, hindi ko po napansin, kasi po ang tagal na 9 years. 9 years po ako nagtitake ng sleeping pills. So, hindi ko po akalain na yung pills na po na yun yung magiging way para isipin kong magpakamatay. Yes po. Last 2 weeks ago, nag-commit po ako ng suicide. Nag-take po ako ng 15 pills, sleeping pills, para po i-end yung life ko. Kasi po last year May, namatay po yung papa ko. And then, sumunod na buwan, June po, namatay naman yung kuya ko. Actually po pala, nung March, nakunan po yung ate ko. And then, nung 2021 naman po, nawala din po yung unang miyembro ng pamilya namin, which is yung pastora po namin. Siya po yung unang nawala sa miyembro ng pamilya namin. So, kasi po, ang ate ko po, siya po yung naging mentor ko. Mentor ko sa ang aspect ng life ko po. Sa spiritual life, sa personal life ko po. Siya talaga yung naging mentor ko. So, since na nawala po yung ate ko, para akong naligaw. Sabi ko, paano na yung pamilya namin? Nawala yung pastora namin. Then, hindi pa naman po kami tumigil noon. Naglingkod pa rin kami sa Panginoon dahil alam namin may plano ang Diyos kung bakit siya kinuha ng maaga sa amin. Then, last year po, yun nga po, struggle na lahat. Financial, emotional, physical, sobrang pagod na. Kasi po, dialysis patient si Papa. Twice a week po siyang dinadialysis. So, every session, ang mahal-mahal po. So, dun po, nagkaroon kami ng struggle talaga sa pera. Noong 2020 po, first time namin mangutang. First time namin magbenta ng ari-arian po namin. Kotse, lupa, lahat po talaga binenta namin kasi ang laki na po ng expenses na kailangan bayaran sa hospital. And then, ayun nga po, sinabi naman sa amin ng doktor na 2 to 3 years lang ina-extend ng life ng dialysis patient. So, last year po, April, hinanda na po namin yung sarili namin, yung pamilya namin, emotionally, kasi alam po namin na anytime, pwede nang kunin ni Lord yung buhay ni Papa. Then, ayun nga po, May 6, kung kailan po magbe-birthday na siya, ng May 20, kinuha na po siya ni Lord. So, yung source of income namin, yung padre de pamilya namin, yung unang nagpakilala ng Diyos sa amin, is nawala na. Nagmo-move on pa lang kami sa pagkawala ni Papa. Nag-a-adjust pa lang po kami sa pagkawala ni Papa. Nagulat na lang po kami by June 8,
nawala naman po yung kuya ko. So, kailangan bumalik na kami sa paglilingkod sa Panginoon. And then, after po nun, hindi na po talaga naging okay. Spiritual life ko, personal life ko, hindi na po talaga naging okay. Sa isang linggo, 2 beses o 3 beses lang ako nakakatulog. So, 5 days straight, wala po talagang tulog, ni idlip, wala. Before po, ang tinitake ko lang na pills is isang pill lang. Isang sleeping pills lang sa isang gabi. Pero po, dinalawa ko siya, tumataas yung dosage, hanggang sa tinatlo ko po siya. Sa 3 pills na po na yun, wala pa din. Wala pa din talaga. Hindi pa rin po ako nakakatulog. Second week po ng February, nagkaroon na rin po kami ng problema ng partner ko. So, nasa ibang bansa po kasi siya. So, yung kalaban po dun is yung communication. Nawalan po kami ng communication. And then, hindi na po siya nagpaparamdam. And doon po, parang yung kaisa-isahang pinangahawakan ko po is nawala. Isang gabi po, may narinig na lang ako na i-take ko na yung pills. Nag-search pa po ako noon. Nag-search pa po ako na ilan bang pwedeng i-take ng sleeping pills bago umepekto. Ang sabi po dun sa sinearch ko is 15 pills. So, 10 minutes to 15 minutes po, magre-reflect na po siya. Magbubula na po yung bibig ko, yung ganyan. So, that time po wala akong takot. Hindi ko naririnig yung boses ni Lord. Talagang, ang naririnig ko lang po is pagod ka na, ituloy mo na, nawala na lahat sa'yo. So, yun po. Tinake ko yung 15 pills ng mga bandang 12:00 po ng gabi. And then, praise God po talaga, sa awa ng Diyos, wala pa pong 5 minutes, suka na po ako ng suka, nagdudumi na po ako. So lahat, nakita ko po yung pills, lahat buo pa. Wala pa talagang nalusaw. Yung capsule po talaga, as in buong buo pa. At yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi after po nun, naramdaman ko po yung takot. Takot na, Lord, anong mangyayari sa akin pag anong mangyayari sa akin, Lord, kung after 15 minutes, bumula yung bibig ko. So, nagkaroon po ako ng takot. Takot sa soul ko na alam ko po pag umepekto na yung gamot, alam ko po yung kahihinatnan ng kaluluwa ko. So, doon pa lang po sa banyo, niyakap ko na yung sarili ko. Hingi ng sorry kay Lord. Sorry, Lord. Sorry. I'm really sorry, Lord. Umabot na ako sa puntong to na magpakamatay. Hindi ako nagtiwala sa'yo, Ama. Hindi ako nanalig sa'yo, Ama. I'm really sorry, Lord. And then, nagulat po ako pagkabalik ko sa kwarto. Ang dami na pong nagchat-chat sa akin. Nangangamusta. Kasi po may note po ako nun sa messenger na parang dun po sa note ko is sinabi ko is pagod na ako. Tapos, after po nun, ang dami. Tumawag po yung kapatid ko, tumawag yung mga kaibigan ko. So, naramdaman ko po talaga na hindi ako nag-iisa. Higit po sa lahat, naramdaman ko yung presensya ni Lord. So, yung after ko po mag-take ng sleeping pills noon, ng 15, tinapon ko na po yung the rest. Pero po, bumili ulit ako 2 weeks ago lang po. Bumili po ulit ako ng sleeping pills. Magkano po yun? Tapos, sabi ko po kasi, feeling ko po mag-6 na araw pa na hindi ako matutulog. So, natakot na din po ako na baka ano nang mangyari sa akin. So, bumili po ako ng sleeping pills. Nag-take po ako ng isa. Kahit po natakot ako, nag-take pa rin po ako ng isa. Nakatulog naman po ako. Kaso nga lang po,
nagulat po ako kinaumagahan, bakit ang dumi-dumi ng paa ko? Tapos, hindi ko pa po alam kung anong nangyari nun. Nagulat na lang po ako, nag-chat yung kapitbahay ko po na meron po akong picture na nasa labas. Ibig sabihin po, nag-sleepwalk na po ako. So, dun po sabi ko, very alarming na po kasi nakalak po yung bahay, pero nakalabas po ako. Subdivision naman po. So, yun po, sinabi ko kay mama na, ma, pwede ba ako makitulog? Sinabi ko po sa kanila na baka po nag-i-sleepwalk ako. And then, yun nga po, hindi na po ulit ako nag-take ng gamot. Tinapon ko na po ulit yung gamot na sleeping pills. Then, ayun po, for the second time po, is nag-sleepwalk na po ulit ako. Witness na po nun sila mama na dilat lang po ako, hindi ako nagsasalita, pero umiiyak ako. Bali, ano lang po siya, 10 minutes lang yung tinagal, then bumalik na po ulit ako sa kwarto. Imagine niyo po, yung bahay po namin, second floor. So, nakababa po ako kahit tulog ako. So, pagkagising ko po, hindi ko po talaga alam yung nangyari na nag-sleepwalk po pala ako. So, sabi ko kay mama, hindi ako pwedeng umuwi ng bahay. Kasi po, ayun nga po, delikado siya. Baka kung ano pong mangyari sa akin. And then, napansin po ni TL Jerry, napansin po ni TL Jerry na unusual po na nagkakamali ako sa trabaho. So, dun po, nag-ask siya sa akin, Rina, okay ka lang ba? That time po kasi, I'm very, very fragile. Na pag tinanong ako, is okay lang ba ako, iiyak agad ako. So, nakita ni TL Jerry yun, and then sabi niya, tara doon tayo sa IT room. Doon po kasi sa IT room, pwede po doon mag-usap, one-on-one. So, hindi po din pwedeng magtagal, pero nagtagal po kami doon ni TL Jerry, kasi nga po, kinamusta niya ako. And then, doon ko po sinabi sa kanya na, TL, wala po akong nakakausap regarding dito. As in, sinasarili ko lang po yung problema ko. Hindi ko naman po pwede sabihin sa mga kapatid ko. Kasi, alam ko po, may kanya-kanya kaming problema, may kanya-kanya kaming isipin. So, yun po. Sinabi ko po kay TL yung struggle ko. And then, ayun, inalok niya po ako, in-invite niya po ako na mag-church dito. And then, last week po, thank God. Thank God po sa buhay ni Pastor. Thank God sa buhay ni TL. Thank God po sa buhay niyo pong lahat. At salamat talaga sa Panginoon. Kasi minsan pa naramdaman ko ulit yung presensya niya. Na alam ko lahat ng pagod, lahat ng worry. Pag lumapit ako sa Panginoon, magpakumbaba lang ako, alam ko na something great will happen. At sobra-sobra ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon yun. To God be the glory.